Inalay ang 3 taon sa pagtitiyaga, ngunit pagtataksil ang isinalubong ng asawang mahal. Isang kabit at anak ang bitbit ni Ricardo. Itinapon si Marie sa kalsada na parang basurang walang silbi. Ngunit hindi nila alam, ang babaeng kanilang hinamak ang siyang may hawak ng kanilang kapalaran bilang reyna ng imperyong Sutla. Ngayong gabi, ang martir ay magiging reyna. Sino ang huling luluha? Marie? Sino ang katulong na ito? At bakit ang dumi-dumi ng bahay? Ang boses na yon, ang malamig at tila nandidiring tinig ni Ricardo, ay parang isang hagupit ng latigo na tumama sa gitna ng katahimikan ng kusina. Dahan-dahang lumingon si Mariposa mula sa harap ng kalan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa gitna ng bawat segundo ng pag-ikot ng kanyang katawan. Ang suot niyang lumang duster, nakupas na ang kulay at may mantsa ng uling sa laylayan, ay tila naging isang simbolo ng kanyang kahihiyan sa harap ng lalaking 3 taon niyang ipinanalangin. Ang kanyang mga kamay, na may mga kalyo at magaspang dahil sa pagtatrabaho sa labas para lamang may maipadang pera sa Dubai, ay nanginginig habang hawak ang isang sandok. Sa harap ng pintuan nakatayo ang kanyang asawa. Ngunit hindi ito ang Ricardo na huling niyang nayakap sa airport 3 taon na ang nakalilipas. Suot nito ang isang mamahaling Amerikana na tila nagkakahalaga ng higit pa sa buong buhay ni Marie. At sa kanyang tabi ay isang babaeng may taglay na ganda at amoy ng mga mamahaling pabango na hindi kailanman matatagpuan sa kanilang maliit na eskinita. Rick, nakauwi ka na. Ang tanging lumabas sa tuyot na lalamunan ni Marie. Sa tindi ng panghihina ng kanyang mga tuhod, ang sandok na hawak niya ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga daliri. Bumagsak ito sa semento at nagkalat ang sarsang pinaghirapan niyang lutuin mula pa madaling araw, ngunit hindi niya alintana ang dumi sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang bata na noon lang niya napansin sa likod ng dalawa. Don't call me Rick, Mariposa. It's Ricardo now. Ang sagot ng lalaki habang pilit na iniiwas ang kanyang paningin mula sa hitsura ng asawa. And this is Celestine. She's my partner. At ang batang ito, this is my son, Anton. Daddy, who is she? Is she the help? Ang baho niya, Daddy. Ang munting tinig ng bata ay tila isang kutsilyong paikot-ikot na humihiwa sa dibdib ni Marie. Ang hangin sa paligid niya ay tila naging manipis, nagpapahirap sa bawat paghinga. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 3 taon, ang pagtitipid sa bawat butil ng kanin, ang pagpapadala ng lahat ng kanyang kinita para suportahan ang pangarap ni Ricardo, ang pagtitiis sa gutom para lang may pambili ng gamot ang kanyang biyenan, ay tila naging abo sa isang saglit lamang. Bago pa man makasagot si Marie, narinig niya ang mabibigat na yabag mula sa kwarto. Ang kanyang biyenan, si Aling Rosa, na 3 taon niyang pinapakain, nililiguan, at binuhat mula sa higaan dahil sa sinasabing pagkalumpo, ay biglang lumabas nang naglalakad nang walang kahit anong hirap. Mabilis na lumapit ang matanda kay Celestine at sa bata. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa tuwa na hindi kailanman ipinakita kay Marie sa loob ng maraming taon ng paglilingkod. Salamat sa Diyos sa dumating na kayo. Ang tagal naming hinintay ang apo ko, ang wika ni Aling Rosa habang masayang niyayakap ang bata. Tumingin ang matanda kay Marie nang may halong puot at pandidiri. Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Linisin mo ang kalat na iyan. Nakakahiya sa mga panauhin natin. Huwag kang tatayo-tayo lang na parang tuod. Tila gumuho ang buong mundo sa ibabaw ni Marie. Ang pagtataksil ay hindi lamang nanggaling sa kanyang asawa, kundi maging sa taong itinuring niyang sariling ina. Ang bawat gabing hindi siya natulog para lang masigurong komportable ang matanda. Ang bawat haplos niya sa mga binti nito para lang gumaan ang pakiramdam nito ay isa palang malaking panlilinlang.
Inilabas ni Ricardo ang isang puting sobre mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa mesang kahoy na puno ng paboritong pagkain na inihanda ni Mari para sa kanyang pagdating. Pirirmahan mo na ang mga dokumentong ito, Mari. Ang kasal natin ay isang pagkakamali mula pa noong simula. You don't belong in my world anymore. Look at yourself. You're a mess. Celestine is the one who helped me build my business sa Dubai. Siya ang karapat-dapat na maging asawa ko, hindi ang isang katulad mong napag-iwanan na ng panahon. Naramdaman ni Mari ang init ng mga luha na nagsisimulang bumalong sa kanyang mga mata, ngunit pinigil niya ang paghikbi. Ang kanyang buong katawan ay nanlalamig. Ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila nadudurog sa ilalim ng bigat ng kawalang katarungan. Ang bawat pangarap na itinanim niya sa bawat pagtitig niya sa bituin tuwing gabi ay nayapakan at nabaon sa putik ng pagtataksil ng mga taong pinag-alayan niya ng buhay. Tiningnan ni Mari ang mga papeles ng diborsyo na nakapatong sa tabi ng ulam na malamig na. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Ricardo na wala ng kahit katiting na pagkilala, tanging pandidiri na lamang sa kanyang pagkatao. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang katanungang tila sumasakal sa kanyang huling hininga. Ito ba ang halaga ng lahat ng aking pagtitiis at pagmamahal sa loob ng 3 taon? Sa pag-aakalang ang gabi ng pagbabalik ni Ricardo, ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay, nagkamali si Mariposa. Ang bawat pagsikat ng araw sa mga sumunod na araw ay tila isang panibagong pagkakataon para sa mga ilustre na lalo pa siyang ilubog sa putik ng kahihiyan. Ang bahay na binuo niya sa pamamagitan ng sariling pawis at pagtitiis ay naging isang bilangguan kung saan siya ang nagsisilbing alipin sa sariling pamamahay. Mari, nasaan na ang kape ni Celestine? Kanina pa siya naghihintay. Hindi mo ba alam na bawal siyang ma-stress? Ang boses ni Aling Rosa ay matalas at walang bakas ng pasasalamat. Tila kinalimutan na nito ang 3 taon na binuhat siya ni Marie sa kanyang mga bisig. Nakaupo ang matanda sa harap ng telebisyon, suot ang isang bagong duster na gawa sa seda, habang si Celestine naman ay abala sa paglalagay ng kolorete sa mukha sa gitna ng hapagkainan. Dahan-dahang lumapit si Marie, bit-bit ang isang tray. Ang kanyang mga balikat ay tila may nakadagan na mabigat na bakal at ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-aalinlangan. Inilapag niya ang tasa sa harap ni Celestine, ngunit bago pa man niya maiatras ang kanyang kamay, isang masakit na salita ang muling ibinato sa kanya. Ew, look at your nails. Mari, puno ng uling at dumi. Hindi mo ba alam na nakakawalang gana uminom ng kape kapag ang nagsaserve ay ganito kadungis? Ang tawa ni Celestine ay tila isang tunog ng basag na salamin, mapang-uri at puno ng lason. Ricardo, honey, can't you just hire a real maid? I don't think she even knows how to clean properly. Lumabas si Ricardo mula sa kwarto. Inaayos ang kanyang mamahaling relo. Hindi man lang niya tiningnan si Marie sa mga mata. Celestine, pagtiyagaan mo muna. Utang na loob daw ang dahilan kung bakit ayaw pa siyang paalisin ni Mama. Just treat her as the help. Anyway, Marie, don't forget to wash Anton's clothes. Ayaw ni Celestine na isinasama yon sa labada natin dahil baka mahawa ng germs ang anak ko. Ang salitang anak ko ay tila isang lason na dahan-dahang pumatay sa natitirang pag-asa sa puso ni Marie. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung nasaan ang hustisya sa pagtrato sa kanya bilang isang estranghero sa loob ng bahay na siya ang nagbayad ng buwanang hulog. Ngunit tuwing susubukan niyang magsalita, ang banta ni Aling Rosa ay laging nakabantay. Ang banta na ipapahiya siya sa buong baryo at sasabihing siya ang nagtaksil kung magtatangka siyang lumaban. Buong hapon ay iginugol ni Marie ang kanyang lakas sa paglalaba, paglilinis at pag-aalaga sa batang si Anton. Ang bata, na pinalaki sa luho at kawalan ng disiplina, ay walang awang itinapon ang kanyang mga laruan sa putikan at inutusan si Marie
na pulutin ang mga ito. Sa bawat pagyuko ni Marie, naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang likuran, ngunit mas matindi ang kirot sa kanyang dangal. Nang sumapit ang malalim na gabi, habang ang lahat ay mahimbing nang natutulog sa kanilang mga air-conditioned na kwarto, naiwan si Marie sa madilim na sulok ng kusina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bumbilya na tila mamamatay-matay na. Nakita niya sa isang sulok ang paboritong manika ni Anton na nasira ang tahi at nawala ng isang braso dahil sa pagkakaipit sa pinto kanina. Kinuha ni Marie ang karayom at sinulid. Sa gitna ng katahimikan, tanging ang tunog ng paghinga niya na puno ng pigil na hikbi ang maririnig. Ang kanyang mga luha ay isa-isang pumatak sa tela ng manika, ngunit mabilis niya itong pinapahid gamit ang kanyang braso. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng lahat ng pang-aapi, ang kanyang pusong mapagmahal ay hindi kayang makakita ng isang bagay na wasak. Maingat niyang tinahi ang manika. Ibinabalos ang bawat hibla ng sinulid ng may higpit at pag-iingat. Tila ba sa pag-aayos ng laruang yon, ay sinusubukan din niyang pagtagpi-tagpiin ang sarili niyang nadurog na pagkatao. Matapos maayos ang manika, dahan-dahang tumayo si Marie para itago ang kanyang mga kagamitan sa pananahi. Habang papunta sa cabinet sa ilalim ng lababo, ang kanyang paa ay sumagi sa isang itim na leather bag na naiwan ni Ricardo sa kusina. Sa hindi malamang dahilan, tila may nagtulak kay Marie na buksan ito. Doon, sa gitna ng mga papeles, nakita niya ang isang resibo mula sa isang sikat na tindahan ng alahas sa Dubai. Nanlaki ang mga mata ni Marie habang binabasa ang petsa at ang halaga. Ang halagang nakasulat doon ay eksaktong kapareho ng halagang ipinadala niya kay Ricardo 2 buwan na ang nakalilipas. Ang perang inipon niya mula sa pagtatrabaho ng doble sa gabi. Ang perang inilaan niya para sa operasyon sa puso ng kanyang sariling ina na nasa probinsya. Napahawak si Marie sa gilid ng lababo para hindi matumba. Ang kanyang tuhod ay nanginig at ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang perang hiningi ni Ricardo sa kanya na ang sabi ay gagamitin para sa emergency business investment na magliligtas daw sa kanilang kinabukasan, ay ginamit pala nito para bumili ng isang diamanteng kwintas para kay Celestine. Habang hawak ang pirasong papel na yon, naramdaman ni Marie ang isang kakaibang pakiramdam na unti-unting lumulukob sa kanyang buong pagkatao. Hindi na ito ang pamilyar na sakit o lungkot. Ito ay isang malamig at matalim na galit na nagsisimulang mag-alab sa kanyang mga ugat. Tumingin siya sa itaas, sa direksyon ng kwarto ni na Ricardo at Celestine, at ang kanyang mga kamao ay unti-unting nagngalit hanggang sa ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Ginamit mo ang buhay ng aking ina para lamang sa alahas ng iyong kabit. Ang bulong ni Marie sa dilim, ang kanyang tinig ay wala ng panginginig, tanging isang pangako ng paniningil na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kanyang pagiging martir ay tuluyan ng naputol. Ang tanong na lamang na naiwan sa hangin ay ito: hanggang saan ang kayang gawin ng isang babaeng wala nang natitira, kundi ang galit na nagmula sa isang pusong labis na minahal at nilapastangan? Nang masiguro ni Mariposa na ang lahat ay lulunod na sa malalim na pagtulog, dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang malamig na banig sa sulok ng kusina. Ang bawat kilos niya ay maingat, tila isang anino na ayaw gambalain ang katahimikan ng gabi. Hinubad niya ang kanyang maruming apribadong puno ng mantsa at isinantabi ito, isang simbolo ng pagkataong pilit na ibinaba ng mga ilustre, ngunit hinding-hindi nila tuluyang matatapak-tapakan. Lumabas siya ng bahay at tinahak ang madilim na eskinita hanggang sa makarating sa dulo ng kalsada, kung saan ang mga ilaw ng poste ay malamlam at tila nagtatago sa dilim. Isang itim at makintab na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang mahinang pag-ungol ng makina nito ay tila isang musikang nagpapapaalala sa kanya na mayroon pa siyang ibang mundo. Isang mundong siya ang reyna
Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking naka-Amerikana, si Ben, ang kanyang pinakatiwalaang kanang kamay sa loob ng maraming taon. Agad na yumuko si Ben bilang tanda ng paggalang. "Good evening, Miss Mariposa. Handa na po ang lahat sa showroom. Hinihintay na lamang ang inyong huling desisyon para sa bagong koleksyon." Sa isang saglit, ang pagod at lungkot sa mukha ni Marie ay napalitan ng isang awtoridad na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Sumakay siya sa sasakyan at hinayaan ang sarili na lamunin ng karangyaan ng loob nito. Malayo ito sa amoy ng uling at lansa ng isda na pilit na ipinaparamdam sa kanya ni na Ricardo. Pagdating sa isang tagong gusali sa gitna ng lungsod, bumadya ang isang silid na puno ng mga telang, tila hinabi mula sa mga pangarap. Ito ang puso ng Sutla, ang imperyong itinayo ni Marie ng palihim habang ang lahat ay iniisip na siya ay isang simpleng may bahay lamang. Lumapit si Marie sa isang mahabang lamesa kung saan nakalatag ang isang telang kulay pilak na tila kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Dahan-dahan niyang hinaplos ang tela. Ang lambot nito, sa kanyang mga daliri, ay tila isang haplos ng isang nagmamahal na kaibigan. Ito ang kanyang sining, ang kanyang buhay. Ang bawat hibla ng luwa na ito ay dumaan sa kanyang pagsusuri. Bawat disenyo ay nagmula sa kanyang mga luha at pagsisikap. Sa loob ng showroom na ito, hindi siya ang katulong na si Marie. Siya si MS, ang henyo sa likod ng pinakamalaking fashion brand sa bansa. "Ma'am, tumawag ang bangko ni Mr. Ricardo Ilustre kanina." Ulat ni Ben habang nakatayo sa likuran niya. "Gaya ng inyong inaasahan, mabilis na nauubos ang kanilang pondo dahil sa labis na paggastos sa Dubai at sa mga utang na iniwan ng kanyang mga maling desisyon. Desperado na silang makakuha ng investment mula sa Sutla." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marie habang nananatiling nakatitig sa telang pilak. "Hayaan mo silang magmakaawa, Ben. Gusto kong maramdaman ni Ricardo ang pakiramdam ng isang taong nalulunod ngunit walang kamay na gustong tumulong. Huwag muna nating ibibigay ang sagot. Hayaan nating maubos ang bawat sentimo na ninakaw niya mula sa akin." "Paano po ang inyong mama sa probinsya?" tanong ni Ben ng may pag-aalala. "Napadalhan ko na siya ng pinakamahusay na doktor at sapat na pondo para sa kanyang operasyon sa ilalim ng ibang pangalan." Sagot ni Marie, ang kanyang tinig ay malamig, ngunit puno ng determinasyon. "Hindi malalaman ni Ricardo na ako ang nagligtas sa kanya dahil ang tanging papel na gagampanan niya sa buhay ko simula ngayon ay ang maging biktima ng sarili niyang kasakiman." Matapos ang ilang oras na pagtatrabaho at pagpirma ng mga mahahalagang dokumento, inihatid muli ni Marie ang kanyang sarili malapit sa kanilang bahay. Bago siya bumaba, muli niyang tiningnan ang kanyang mga kamay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga kalyong iyon ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng isang mandirigmang nagtatago sa likod ng isang maskara. Habang dahan-dahang naglalakad pabalik sa gate, hindi niya napansin na nakatayo si Ricardo sa beranda, tila naghahanap ng hangin dahil sa hindi makatulog. Ang anino ni Marie, na bumababa mula sa isang mamahaling sasakyan, ay saglit na nahagip ng mga mata ni Ricardo. Napatigil si Ricardo. Ang kanyang noo ay kumunot habang pilit na inaaninag ang figura ng babaeng dahan-dahang pumapasok sa madilim na bahagi ng bakuran. "Marie?" Ang mahinang tawag niya, puno ng pagkalito at pagdududa. Naglakad siya pababa para sundan ng anino, ngunit nang makarating siya sa kusina, nakita niya si Marie na nakaupo na sa sahig, nakatalikod, at tila abala sa pag-aayos ng mga lumang basahan. Ang kanyang hitsura ay gulo-gulo pa rin. Ang suot na duster ay marumi pa rin. "Bakit ka gising?" tanong ni Ricardo. Ang boses ay puno ng hinala. "Saan ka galing?" "May nakita akong sasakyan sa labas." Dahan-dahang lumingon si Marie. Ang kanyang mga mata ay tila walang buhay at puno ng pagod. Isang perpektong pagganap ng isang martir na asawa. "Sasakyan. Baka po sa kapitbahay iyon, Ricardo. Lumabas lang po ako
para kumuha ng tubig sa gripo sa labas dahil sira ang lababo rito sa loob. Pasensya na po kung naabala ko ang tulog niyo. Tiningnan siya ni Ricardo ng matagal, tila naghahanap ng kasinungalingan sa kanyang mga mata, ngunit wala siyang nakita kundi ang pamilyar na katulong na binaliwala niya. Umalis si Ricardo nang may pagkadismaya. Iniisip na baka dala lamang yon ng kanyang pagod at stress sa negosyo. Nang mawala ang yabag ng mga paa ni Ricardo, dahan-dahang itinaas ni Mari ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay mukhang pagod, ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng kadiliman. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at sa bawat kasinungalingang ibinabalik niya, mas lalong lumalapit ang oras ng pagguho ng toreng itinayo ni Ricardo sa ibabaw ng kanyang mga luha. Hanggang kailan kaya mapapanatili ni Mari ang kanyang lihim bago tuluyang malunod si Ricardo sa katotohanang ang babaeng itinuturing niyang wala ay siya palang nagmamay-ari ng lahat? Ang usok na nagmumula sa likod ng bahay ay tila isang malupit na mensahero na pilit na sumusuot sa bawat siwang ng bintana, dala ang amoy ng nasusunog na tela at ang pait ng nakaraan. Mabilis na tumakbo si Mariposa patungo sa bakuran. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Doon, sa gitna ng naglalagablab na tumpok ng basura, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Honey, look, mas mabilis palang masunog ang ganitong klaseng tela kaysa sa mga lumang dyaryo. Ang tinig ni Celestine ay puno ng katuwaan habang nakatayo sa tabi ni Ricardo. Hawak ang isang mahabang patpat na ginagamit niya para lalong pag-alabi ng apoy. Huwag! Pakiusap! Huwag yan! Ang sigaw ni Marie. Ang kanyang tinig ay napaos sa tindi ng takot. Tatangkain sana niyang lapitan ng apoy para sagipin ang puting tela na unti-unti nang nilalamon ng kulay kahel na mga dila ng apoy. Ngunit mabilis siyang hinarangan ni Aling Rosa. Ano ba, Mari? Huwag kang makialam dito. Masyadong masikip na ang bahay dahil sa mga basura mong itinago sa ilalim ng kama. Ang baho-baho na ng box na yon, amoy lumang baul na may kasamang daga. Ang sermon ng matanda habang pilit na itinutulak si Marie palayo. Ang nakasalang sa apoy ay ang kanyang damit pangkasal. Ito ang tanging bagay na itinago ni Marie nang may labis na pag-iingat sa loob ng 3 taon. Hindi ito gawa sa mamahaling sutla o pinalamutian ng mga kristal, kundi isang simpleng damit na binuo ng kanyang sariling mga kamay noong mga panahong wala pa silang pera ni Ricardo. Bawat tahin yon ay simbolo ng kanyang katapatan at ng pangakong sa hirap at ginhawa. Ricardo, pigilan mo sila. Iyan na lang ang natitira sa alaala ng kasal natin. Pagmamakaawa ni Marie. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa asawa, naghahanap ng kahit katiting na habag. Tumingin si Ricardo sa nagbabagang tela. Pagkatapos ay muling ibinalik ang paningin sa kanyang mamahaling relo. Hayaan mo na, Mari. It's just an old, cheap dress. Masyado kang madrama. Bibigyan na lang kita ng pera pambili ng bago kung gusto mo. Pero sa ngayon, kailangan nating linisin ang bahay para sa mga bisitang darating bukas. It's for my business image. Nanlambot ang mga tuhod ni Mari. Pinanood niya kung paano kinain ng apoy ang lace ng manggas ng kanyang damit. Kung paano ito unti-unting naging itim at naging abo na tila isang lantang bulaklak sa gitna ng tag-init. Ang bawat kislap ng apoy ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Nagpapaalala sa kanya na para kay Ricardo, ang kanilang nakaraan ay isa lamang basurang dapat nang itapon at kalimutan. Nang tuluyan ng mamatay ang apoy at pumasok na ang 3 sa loob ng bahay ng may tawanan, naiwan si Marie sa harap ng usok. Lumapit siya sa tambak ng abo at dahan-dahang lumuhod sa malamig na lupa. Inabot niya ang isang piraso ng telang hindi pa tuluyang natupok. Isang maliit na bahagi ng borda sa may dibdib. Ang init ng abo ay tumagos sa kanyang mga daliri. Isang hapdi
na tila dumiit hanggang sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa halip na bitawan ito, mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakahawak. Ang bawat butil ng abo na dumikit sa kanyang palad ay tila nagsilbing tinta na sumulat ng huling kabanata ng kanyang pagtitiis. Ang init na naramdaman niya ay hindi na nagmula sa apoy, kundi mula sa isang desisyong wala nang balikan. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng babaeng nangarap ng isang payak na buhay kasama si Ricardo ay tuluyan ng naging abo. Pabalik na sana si Marie sa loob ng bahay nang marinig niya ang malakas na pagring ng telepono ni Ricardo sa loob ng sala. Sumunod ang isang katahimikan na tila nagbabadya ng isang malakas na bagyo. What? Anong ibig mong sabihin na tinanggihan ang loan natin? Ang boses ni Ricardo ay nanginginig na sa nerbiyos. Naka-reserve na ang lahat ng equipment. Kapag hindi tayo nakabayad sa supplier sa Lunes, kukunin nila ang lahat ng ari-arian ko sa Dubai at pati ang bahay na ito. Lumabas si Ricardo sa beranda. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa kawalan. Tila hinahanap ang isang himala na alam niyang hindi darating. Lumingon siya kay Celestine na noon ay tila biglang nawalan ng kulay ang mukha at binitiwan ang kanyang mamahaling cellphone. The bank said we're officially in default, Ricardo. Ang bulong ni Celestine, ang kanyang tinig ay wala na ang dating yabang. There is only one way out, sabi ng manager. Kailangan nating makuha ang pirma at suporta ng CEO ng Sutla. Kung hindi, mawawala sa atin ang lahat. Nakatayo lang si Marie sa dilim. Pinapanood ang desperasyon sa mga mukha ng mga taong kani-kanina lang ay tumatawa habang sinusunog ang kanyang dangal. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi, habang dahan-dahan niyang pinalis ang abo sa kanyang mga kamay. Sutla, ang tanging salitang magliligtas sa kanila ay ang mismong imperyong pagmamay-ari ng babaeng itinuring nilang basura. Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak mula sa madilim na langit ay tila mga maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Mariposa. Habang naglalakad siya sa tabi ng kalsada, malayo sa bahay na puno ng panlalait, ang amoy ng basang abo mula sa kanyang damit pangkasal ay nananatiling nakakapit sa kanyang pagkatao. Ang bam sa kanyang puso ay mas matindi pa sa lamig na dulot ng hanging amihan. Isang marangyang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Ang liwanag mula sa mga headlight nito ay gumuhit ng mahahabang anino sa basang kalsada na tila nagbibigay ng daan sa gitna ng kadiliman. Bumukas ang pinto at isang lalaki ang lumabas habang hawak ang isang malaking itim na payong. Marie? Ang tinig ng lalaki ay malalim at puno ng pamilyar na init na matagal nang hindi naririnig ng babae. Tumingala si Marie. Sa likod ng mga patak ng ulan na gumugulong sa kanyang mukha, nakilala niya ang matikas na tindig ni Gabriel. Ang batang laging nagtatanggol sa kanya noon sa probinsya ay isa ng ngayong tanyag na abogado na kilala sa pagiging matalas at walang kinatatakutan. Gabriel! Ang tanging naisambit ni Marie bago siya tuluyang manghina. Mabilis na lumapit si Gabriel at inalalayan ang kanyang mga siko. Hindi ito nagsalita ng marami. Sa halip kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang malinis at puting panyo. Inabot ni Gabriel ang panyo nang may pag-iingat, tila ba natatakot siyang mabasag ang anumang natitirang lakas sa pagkatao ni Marie. Ang puting tela ay marahang dumapo sa nanginginig na mga daliri ng babae. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, ang init na nagmumula sa presensya ni Gabriel ay tila isang kuta na pilit na kumakalong kay Marie mula sa malupit na mundo. Hindi ka dapat naririto sa ganitong oras, Marie, lalo na sa ganitong kalagayan. Ang malalim na tinig ni Gabriel ay puno ng pag-aalala, ngunit may kasama itong awtoridad na nagpatahimik sa magulong isipan ng babae. Pinanood ni Marie kung paano mabilis na basain ng ulan ang Amerikana ni Gabriel.
dahil sa pagsisikap nitong mapayungan siya ng maayos. Ang bawat butil ng tubig na bumabagsak sa ibabaw ng kanilang itim na payong ay lumilikha ng isang magulo, ngunit paulit-ulit na tunog na tila ba ang langit ay nakikidalamhati sa kanyang mga pait. Maingat siyang inalalaya ni Gabriel papasok sa loob ng sasakyan. Pagkasara ng pinto, ang katahimikan sa loob ay naging kasing bigat ng kanyang nararamdaman. Ang amoy ng katad at ang mahinang daloy ng hangin mula sa aircon ay tila unti-unting nagpapakalma sa kanyang nanginginig na katawan. Inabutan siya ni Gabriel ng isang mainit na botelya ng tubig at isang makapal na kumot na kinuha mula sa likurang upuan. "Gabriel, paano mo ako nahanap?" ang tanong ni Marie. Ang kanyang boses ay tila isang malat na bulong. "Matagal na kitang hinahanap, Marie. Mula pa noong narinig ko ang tungkol sa pagbabalik ni Ricardo mula sa Dubai." Sagot ni Gabriel habang nakatitig sa unahan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. "Alam ko ang lahat, ang pagpapakilala niya sa kabit niya, ang pagtrato nila sa iyo sa loob ng bahay na yon, pati ang tungkol sa iyong ina." Napalingon si Marie. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. "Paano?" "Isa akong abogado, Marie. Trabaho kong alamin ang katotohanan bago pa ito tuluyang ibaon ng mga taong mapagsamantala." Lumingon si Gabriel sa kanya at sa pagkakataong ito, nakita ni Marie ang apoy ng katarungan sa mga mata ng lalaki. "Hindi ko hahayaang magpatuloy ito. Ang bawat sakripisyo mo, bawat sentimong ninakaw niya sa'yo para sa karangyaan ng iba, babawiin natin iyon kasama ang interes ng iyong dangal." Sa sandaling iyon, ang pakiramdam ng pagiging nag-iisa ay tila unti-unting naglalaho. Sa harap ni Gabriel, hindi niya kailangang magpanggap na matatag. Ngunit kasabay nito, ang imahe ng nagbabagang damit pangkasal ay muling sumagi sa kanyang isipan. Ang huling simbolo ng kanyang pagiging martir na naging abo na. Dahan-dahang itinuwid ni Marie ang kanyang pagkakaupo. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng luha, ay naging kasing talim na ng isang sandata. Ang kanyang diwa ay bumalik sa pagiging MS, ang reyna ng sutla na walang kinatatakutan. "Gabriel, hindi ko kailangan ng awa," ang wika ni Marie. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng panghihina. "Ang kailangan ko ay isang legal na armas. Nasisiguro na wala silang matatatakbuhan. Gusto kong makuha ang bawat dokumento ng ari-arian na nasa pangalan ng pamilya Ilustre. Ang bawat utang na hindi nila nabayaran, bawat ilegal na transaksyon ni Ricardo. Ilabas mo ang lahat." Isang tipid na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Gabriel. "Iyan ang mariposa na kilala ko. Handa na ang lahat, Marie. Kailangan na lang natin ang iyong hudyat." Kinuha ni Marie ang kanyang cellphone at tinawagan si Ben. Sa kabilang linya, alam niyang naghihintay ang kanyang tapat na assistant para sa huling utos. "Ben," ang simula ni Marie. Ang kanyang titig ay nakapako sa dilim sa labas ng bintana. "Ang pondo na ipinasok natin sa kumpanya ni Ricardo bilang anonymous investor, bawiin mo na lahat simula bukas ng umaga, at ang kontrata para sa supplier ng kagamitan sa Dubai, ipa-cancel mo. Sabihin mo sa kanila, ang sutla ay hindi na interesado sa isang kumpanyang pinapatakbo ng isang taong walang dangal." Ibinaba ni Marie ang telepono. Naramdaman niya ang matinding pagod, ngunit may kasama na itong isang uri ng ginhawa. Tumingin siya kay Gabriel na noon ay tahimik na nagmamaneho patungo sa isang ligtas na lugar. "Saan tayo pupunta?" tanong niya. "Sa isang lugar kung saan ka pwedeng magsimulang muli, Marie. Malayo sa kanila," sagot ni Gabriel nang may lambing sa kanyang tinig. Habang papalayo ang sasakyan sa eskinita, kung saan siya itinuring na basura, naramdaman ni Marie na ang bawat patak ng ulan ay tila naglilinis sa kanyang sugatang pagkatao. Ngunit sa likod ng kapayapaang iyon, may isang katanungang naglalaro sa kanyang isipan. Isang katanungang alam niyang sasagutin ng tadhana sa mga susunod na araw.
Kapag nalaman ni Ricardo na ang tanging kamay na humahawak sa kanyang huling hininga ay ang kamay ng babaeng kani-kanina lang ay pinanood niyang umiyak sa putikan, anong mukha kaya ang ihaharap niya sa mundo? Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng silid-kainan ay hindi nagdala ng init, kundi isang nanunuot na lamig na nagmula sa katotohanang unti-unti nang gumuguho ang tore ng kasinungalingan ni Ricardo. Ang pag-vibrate ng telepono sa ibabaw ng lamesang gawa sa marmol ay nagdulot ng isang nakakairitang tunog sa gitna ng tensyon. Bawat pag-ilaw ng screen nito ay nagpapakita ng mga mensahe mula sa mga bangko at supplier na naniningil ng mga utang na hindi na kayang bayaran. Ricardo, do something. My card was declined kanina sa boutique. This is so nakakahiya. Ang boses ni Celestine ay matinis, puno ng galit, habang hinahampas niya ang kanyang designer bag sa upuan. Nakayuko lamang si Ricardo. Ang kanyang mga siko ay nakatukod sa tuhod, at ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa kanyang buhok. Ang malamig na pawis ay gumugulong mula sa kanyang noo. Bawat patak ay tila isang segundong nawawala sa kanyang oras. I told you, Celestine, frozen ang lahat ng accounts. Someone pulled out the investment. Hindi ko alam kung sino, pero sa isang iglap, nawala ang lahat ng cash flow natin. Sa isang sulok, nakaluhod si Mariposa habang pinupunasan ang sahig. Ang kanyang mukha ay nananatiling walang emosyon. Isang perpektong maskara ng isang katulong na walang pakialam sa paligid. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat salita ng pag-aaway ng dalawa ay tila isang matamis na himig. Ang bawat reklamo ni Celestine ay katumbas ng bawat patak ng luha na ibinuhos ni Marie sa loob ng 3 taon. Hoy Marie, ano bang ginagawa mo riyan? Bilisan mo ang paglilinis at ipaghanda mo kami ng almusal. Baka pati sa pagkain ay magtipid na kami dahil sa kapabayaan ng asawa mo. Sigaw ni Celestine, sabay sipa sa timba na malapit kay Marie. Ang tubig na may halong sabon ay tumalsik sa muka at duster ni Marie, ngunit hindi siya kumibo. Dahan-dahang itinaas ni Marie ang kanyang paningin. Sa loob ng ilang segundo, nagtagpo ang mga mata nila ni Celestine. Isang kakaibang kislap ang dumaan sa mga mata ni Marie. Isang kislap na hindi pamilyar kay Celestine. Hindi ito takot, hindi ito lungkot. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na pagputok ng bulkan. Pasensya na po, Ma'am Celestine. Lilinisin ko po agad. Ang mahinahong sagot ni Marie, ang kanyang boses ay tila isang malalim na lawa na walang alon. Ito ang kanyang golden moment, ang pagtanggap sa huling pang-aapi upang masiguro na ang kanyang paghihiganti ay magiging ganap at walang bahid ng pagdududa. Biglang tumayo si Ricardo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. There is only one chance left. Pupunta ako sa main office ng Sutla ngayon. Balita ko, ang CEO nila ay naghahanap ng mga lokal na partner para sa kanilang expansion. If I can just talk to her, if I can just get one contract, maliligtas tayo. Dali-daling umalis si Ricardo. Bit-bit ang kanyang portfolio na puno ng mga dokumentong wala na ring silbi. Hindi niya alam na ang babaeng iniwan niya sa sahig, ang babaeng basang-basa ng maruming tubig, ay ang mismong taong may-ari ng pintuang balak niyang kumatok. Pagkalipas ng 1 oras, nakatayo si Ricardo sa harap ng maringal na gusali ng Sutla. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng lobby ay tila nagpapaliit sa kanyang pagkatao. Ang bawat empleyado roon ay nakasuot ng mga telang tila hinabi ng mga anghel, malayo sa gulo at dumi ng kanyang sariling buhay. Good morning! I have an appointment with the CEO's representative. Ang wika ni Ricardo sa receptionist, pilit na pinapatatag ang kanyang boses. Inalalayan siya patungo sa isang malawak na opisina kung saan naghihintay si Ben. Ang katahimikan sa loob ng silid ay binabasag lamang ng mahinang daloy ng hangin mula sa aircon. Nakaupo si Ben sa likod ng isang lamesang gawa sa itim na kahoy. Ang kanyang mukha ay seryoso
at walang mababakas na kahit anong emosyon. Mr. Ilustre, nabasa namin ang iyong proposal, panimula ni Ben, habang dahan-dahang binubuklat ang mga papeles. Ngunit ayon sa aming background check, ang iyong kumpanya ay kasalukuyang nasa ilalim ng matinding krisis sa pananalapi. Bakit namin ipagkakatiwala ang aming pangalan sa isang taong hindi man lang maingatan ang sarili niyang pondo? Napaigitad si Ricardo. Ang kanyang lalamunan ay tila natuyo. Sir, it's just a minor setback. Ang sutla ay nangangailangan ng aking koneksyon sa Dubai. Maibabalik ko ang investment sa loob ng 6 na buwan. Sumusumpa ako. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ben. Hindi siya sumagot agad. Sa halip ay kinuha niya ang isang gintong sobre mula sa kanyang drawer. Isang imbitasyon na may tatak ng sutla, pinalamutian ng mga burdang ginto na tila kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang CEO namin ay magkakaroon ng isang grand reveal party bukas ng gabi sa Manila Hotel. Ito ay para sa pagpapakilala ng bagong mukha ng sutla at ang pag-anunsyo ng aming magiging bagong partner. Ang wika ni Ben habang iniaabot ang sobre. Kung nais mo talagang magkaroon ng pagkakataon, pumunta ka. Doon mo makikilala ang taong humahawak sa iyong kapalaran. Nanginginig ang mga kamay ni Ricardo habang tinatanggap ang sobre. Sa kanyang isipan, ito na ang kanyang huling baraha. Ang tanging paraan para hindi siya mabulok sa kulungan at para manatili ang karangyaan ng kanyang buhay. Salamat, sir. Asahan niyo darating ako. Hinding-hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Nang makalabas si Ricardo ng opisina, pumasok si Marie mula sa isang lihim na pinto sa gilid ng silid. Ang kanyang suot na lumang duster ay wala na. Napalitan ng isang simpleng asul na dress na gawa sa pinakamahal na uri ng seda. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay puno ng isang mapanganib na ningning. Nakuha niya na ang pain, Ben? Tanong ni Marie. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Opo, Miss Mariposa. Gaya ng inyong plano, akala niya ay ito na ang kanyang kaligtasan. Sagot ni Ben habang nakayuko. Lumapit si Marie sa bintana. Pinanood ang maliit na figura ni Ricardo na naglalakad palayo sa gusali. Ang bawat hakbang nito ay tila isang hakbang patungo sa sarili nitong libingan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Marie. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pananabik sa magaganap na pagtatapos. Maghanda ka, Ricardo. Sa gabing iyon, hindi ka makakahanap ng kaalyado. Dahil sa gabing iyon, ipakikilala ko sa iyo ang babaeng kinalaban mo. Ang babaeng binuo mo sa pamamagitan ng sakit at ang babaeng tatapos sa lahat ng iyong kasakiman. Hindi mo ba naintindihan? You are no longer part of this family, Mariposa. Layas. Ang boses ni Ricardo ay tila isang dagundong ng kulog na mas malakas pa sa bagyong nananalasa sa labas ng kanilang bahay. Sa isang marahas na galaw, hinablot niya ang braso ni Marie at kinaladkad ito patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ni Marie ay puno ng panginginig. Ang kanyang mga paa ay halos hindi makasayad sa sahig dahil sa tindi ng puwersa ng asawa. Ricardo, pakiusap. Gabi na at napakalakas ng ulan. Saan ako pupunta? Ang pagsusumamo ni Marie, ang kanyang mga luha ay mabilis na humahalubilo sa pawis at lamig na bumabalot sa kanyang katawan. I don't care. Masyado ka ng malas sa buhay ko. Bukas ang pinakamahalagang araw para sa kumpanya ko at ayaw kong makita ang pagmumukha mong amoy uling at dusa rito paggising ko. Ang sagot ni Ricardo habang binubuksan ang pintuan. Isang malakas na ihip ng hangin ang agad na pumasok sa loob, dala ang malamig na ulan na tila mga maliliit na karayom na tumutusok sa balat. Walang pasintabi na itinulak ni Ricardo si Marie palabas. Nawalan ng balanse ang babae at bumagsak sa maputik na lupa ng kanilang bakuran. Kasunod nito, ang kanyang lumang bag na naglalaman ng iilang piraso ng kupas na damit
ay inihagis sa kanyang tapat. Bumagsak ito sa putikan. Dahilan upang ang dumi ay tumalsik sa mukha ni Marie. Ayan, isama mo na ang lahat ng basura mo. Huwag ka nang babalik dito. Ang sigaw ni Celestine na nakatayo sa likuran ni Ricardo. Hawak-hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay at kawalang hiyaan. Sa gitna ng hagupit ng ulan, nakita ni Marie si Aling Rosa sa bintana. Ang matandang inalagaan niya ng higit pa sa sarili niya ay nakaupo ng komportable. Kandong ang batang si Anton. Walang bakas ng awa sa mukha nito. Sa halip isang mapang-uyam na tawa ang gumuhit sa mga labi ng matanda habang itinuturo ang basang-basang si Marie sa labas. Ang tawa nito ay hindi marinig dahil sa ingay ng bagyo. Ngunit ang bawat galaw ng balikat nito ay tila isang lason na sumisip-sip sa huling natitirang paggalang ni Marieri sa pamilyang yon. Dahan-dahang tumayo si Marie mula sa putikan. Ang kanyang suot na duster ay basang-basa na at dumidikit sa kanyang nanginginig na katawan. Ang lamig ay nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit ang apoy ng sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa anumang bagyong maaaring ibigay ng langit. Hindi niya kinuha ang kanyang bag. Hinayaan niyang lamunin ito ng putik dahil alam niyang ang babaeng nagmamay-ari ng mga damit na yon ay patay na. Nagsimulang maglakad si Marie palabas ng gate. Wala siyang suot na tsinelas. Ang kanyang mga paa ay direktang lumulubog sa malambot at madulas na putik. Ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng isang malalim na bakas sa lupa. Mga bakas na dahan-dahang binubura ng agos ng tubig ulan, tulad ng pagbura niya sa bawat alaala ng kanyang pagiging martir. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha, at ang kanyang paningin ay malabo dahil sa ulan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kawalan. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali ng ganap na pagpapakumbaba bago ang dakilang pag-akyat. Ang bawat hakbang niya sa gitna ng maputik na kalsada ay tila isang ritual ng paglilinis. Hindi siya yumuyuko. Kahit na ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig, ang kanyang ulo ay nananatiling nakataas. Sa bawat bakas ng kanyang paa sa putik, tila iniiwan niya ang lahat ng utang na loob na ipinukol sa kanya. Habang naglalakad sa gitna ng madilim at abandonadong kalsada, ang tanging maririnig ay ang walang tigil na pagbagsak ng ulan sa mga dahon ng saging at ang pag-agos ng tubig sa mga kanal. Ngunit biglang napatigil si Marie ng isang matalim na liwanag mula sa mga headlight ng isang sasakyan ang humiwa sa kadiliman ng ulan sa kanyang harapan. Ang sasakyan ay dahan-dahang huminto. Ang makina nito ay naglalabas ng isang mahinang tunog ng kapangyarihan at karangyaan. Isang Rolls-Royce na kasing itim ng gabi ang nakatigil sa tapat ng babaeng tila isang pulubi sa gitna ng bagyo. Bumukas ang pinto sa likuran. Sa ilalim ng liwanag mula sa loob ng sasakyan, lumabas si Gabriel. Hawak niya ang isang malaking itim na payong at sa isang mabilis na pagkilos ay nakarating siya sa tabi ni Marie para silungan ito mula sa lupit ng langit. Ang kanyang mamahaling sapatos at itim na pantalon ay agad na nabahira ng putik, ngunit hindi man lang siya kumurap. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit para sa mga taong gumawa nito kay Marie at matinding pagmamahal para sa babaeng nasa harap niya. Marie, ang bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang anghel na bumaba sa gitna ng impyerno. Tama na, tapos na ang pagtitiis mo. Tumingala si Marie sa kanya. Sa kabila ng dumi sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga diamante. Gabriel, dalhin mo ako sa hotel. Kailangan kong maghanda para sa party bukas. Inalalaya ni Gabriel si Marie papasok sa marangyang sasakyan. Bago sumara ang pinto, muling tiningnan ni Marie ang direksyon ng bahay ng mga ilustre. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng luha. Tanging isang malamig na determinasyon
na mas matalim pa sa kidlat na gumuhit sa kalangitan. Bukas, ang bulong ni Marie sa sarili habang ang sasakyan ay dahan-dahang umaandar palayo sa putikan. Bukas, malalaman nyo kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng ulan. Ang mainit na singaw ng tubig sa loob ng marangyang banyo ng hotel ay tila isang mapuputing ulap na dahan-dahang bumabalot sa katawan ni Mariposa. Habang dumadaloy ang tubig mula sa shower, nararamdaman niya ang bawat butil nito na humahaplos sa kanyang balat, tinatangay ang huling bakas ng putik mula sa kalsada at ang amoy ng usok na nanatili sa kanyang buhok. Ang bawat pag-agos ng tubig sa kanal ay tila pag-agos din ng lahat ng pait. Bawat luhang ibinuhos niya sa loob ng 3 taon ay tila dahan-dahang pinapalis ng banayad na init. Nang lumabas siya ng banyo, nakalatag sa ibabaw ng malambot na kama ang isang sining na gawa sa tela. Ito ang huling disenyong tinapos niya, ang gintong paru-paro. Ang gown ay gawa sa pinakamahal na uri ng sutla, kulay ginto, na tila kumukuha ng lahat ng liwanag sa loob ng silid. Ang bawat borda nito ay dumaan sa mabusising paggawa, mga hibla ng tunay na ginto, na tila gumagapang sa tela tulad ng mga pangarap na muling nabuhay. Dahan-dahang isinuot ni Marie ang gown. Ang haplos ng sutla sa kanyang balat ay tila isang pagkilala ng isang dating kaibigan. Ang bigat ng bawat kristal na nakatahi roon ay hindi na pabigat sa kanyang dibdib, kundi isang baluti na magbibigay sa kanya ng lakas. Habang inaayos ang huling butones sa kanyang likuran, pumasok ang mga dalubhasang makeup artist na dala ni Gabriel. Makalipas ang ilang oras, tumayo si Marie sa harap ng isang malaking salamin. Napatigil siya. Ang kanyang sariling hininga ay tila naglaho sa sandaling makita ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nasa harap niya ay wala ng bakas ng katulong na pinagsilbihan ang mga ilustre. Ang kanyang balat ay nagniningning, ang kanyang buhok ay maayos, na nakapusod sa isang sopistikadong estilo. At ang kanyang mga mata, ang mga matang laging puno ng takot at lungkot, ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng mga ilaw, puno ng isang kapangyarihang hindi matitinag. Ito ang kanyang golden moment. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at tiningnan ang kanyang mga daliri. Wala na ang itim na dumi mula sa kalan. Tanging ang kinang na lamang ng isang diamanteng singsing na simbolo ng kanyang posisyon bilang CEO ng Sutla. Isang tipid na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi na ito ngiti ng isang martir, kundi ngiti ng isang reynang handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Napatigil ang lalaki sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa kagandahang nasa harap niya. Lumapit siya kay Marie nang may paggalang at inabot ang isang maliit na itim na kahon. Marie, you look incredible. Para kang isang bituin na bumaba sa lupa. Salamat, Gabriel. Salamat sa lahat. Ang sagot ni Marie, ang kanyang tinig ay may lalim at awtoridad na tila ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Handa na ang lahat sa Manila Hotel. Ang mga ilustre ay naroroon na. Suot ang kanilang mga hiram na karangyaan. Ang wika ni Gabriel habang inaalalayan si Marie palabas. Hindi nila alam na ang gabing akala nila ay simula ng kanilang kaligtasan ay ang gabi ng kanilang paghuhukom. Samantala, sa lobby ng Manila Hotel, ang pamilya ilustre ay dumating ng may labis na yabang. Si Ricardo ay nakasuot ng isang mamahaling Amerikana na kinuha pa niya sa utang, habang si Celestine ay tila isang reyna sa kanyang pulang gown. Panakanakang hinahaplos ang kanyang kwintas na diamante. Si Aling Rosa naman ay nakasuot ng makulay na barot saya, tila nakalimutan na ang kanilang mga problema sa pananalapi habang nakikihalubilo sa mga matataas na tao. Look at them, Ricardo. Ang daming kamera. Kapag nakuha natin ang kontrata sa Sutla, masisikat tayo kaysa sa lahat ng nandito. Ang bulong ni Celestine habang kumakaway sa mga reporter na akala ay isa siyang sikat na tao. This is it, Mama.
Ito na ang muling pagbangon ng ating pamilya, ang sagot ni Ricardo nang may labis na kumpiyansa. Inayos niya ang kanyang kurbata at tumingin sa malawak na entablado kung saan nakalagay ang logo ng Sutla. Sana lang ay hindi masyadong matagal bago lumabas ang CEO. Gusto ko nang matapos ang usapan at makuha ang pera. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, isang kakaibang katahimikan ang dahan-dahang lumalaganap sa loob ng ballroom. Ang mga ilaw ay dahan-dahang namatay at ang tanging nananatiling maliwanag ay ang entablado. Isang anunsyo ang umalinggaw-ngaw sa buong silid na nagpapatigil sa bawat usapan at bawat tawanan. Ladies and gentlemen, the moment we have all been waiting for. Please welcome the visionary, the heart and soul behind the Empire of Sutla, our CEO, Miss Mariposa Santos. Sa ilalim ng isang matalim na spotlight, bumukas ang mga pintuan sa gilid ng entablado. Isang figura ang dahan-dahang lumakad palabas. Ang bawat hakbang ay lumilikha ng isang maringal na tunog ng awtoridad sa gitna ng katahimikan. Nang tumama ang liwanag sa gintong gown ni Marie, ang buong silid ay tila napuno ng kinang na mas masilaw pa sa araw. Napabitaw si Ricardo sa kanyang baso ng alak. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila hindi niya narinig dahil sa lakas ng tibok ng kanyang sariling puso. Ang kanyang paningin ay nakapako sa babaeng nakatayo sa entablado. Ang babaeng may taglay na ganda at kapangyarihang hindi niya kailanman inakalang magmumula sa asawang itinapon niya sa putikan. Mamari, ang tanging lumabas sa nanginginig na mga labi ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at naging kasing puti ng pader. Ang katahimikan sa loob ng malawak na ballroom ng Manila Hotel ay tila isang makapal na telang bumabalot sa bawat panauhin, isang uri ng katahimikan na nagbibigay daan sa bawat tibok ng puso na marinig sa gitna ng tensyon. Nakatayo si Mariposa sa gitna ng entablado, ang kanyang gintong gown ay tila isang buhay na apoy sa ilalim ng mga spotlight. Ang kanyang paningin ay hindi naghahanap ng paghanga mula sa madla, kundi nakapako sa tatlong tao na nakatayo sa gitna ng bulwagan, mga taong tila unti-unti nang nilalamon ng lupang kanilang kinatatayuan. Nanigas ang buong katawan ni Ricardo. Ang baso ng alak na kani-kanina lang ay hawak niya ng may labis na yabang, ay nagkalat na sa sahig. Ang mga pira-pirasong kristal ay tila sumasalamin sa kanyang nadudurog na kinabukasan. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis, at ang bawat lunok niya ay tila may kasamang tinik. Ang babaeng nasa entablado, ang reynang tinitingala ng lahat ng makapangyarihang negosyante sa bansa, ay ang mismong babaeng kinaladkad niya palabas ng bahay sa gitna ng putikan at ulan. No, this can't be happening. Isang hallucination lang ito, Ricardo. Sabihin mong hindi siya yan. Ang nanginginig na bulong ni Celestine, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang mahigpit na nakakapit sa braso ni Ricardo. Ang kanyang mapulang labi ay tila nawalan ng kulay at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot na tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Sa tabi nila, si Aling Rosa ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang matandang laging may matalas na dila ay tila nawalan ng kakayahang magsalita. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog at ang katotohanang ang kanyang aliping, manugang ang siyang may hawak ng kanilang huling pag-asa, ay tila isang malakas na sampal na nagpabalik sa kanya sa realidad. Dahan-dahang lumapit si Mariposa sa mikropono. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang tunog ng kapangyarihan sa ibabaw ng entablado, isang maringal na ritmo na tila nagmamarka ng katapusan ng isang panahon. Nang magsimula siyang magsalita, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Malamig, malinaw, at puno ng isang awtoridad na hindi matitibag. Good evening, everyone. Ang panimula ni Marie, ang kanyang mga mata ay direktang tumama sa mga mata ni Ricardo. Ang sutla ay itinayo sa pundasyon ng katapatan, pagtitiis at dangal.
Itinayo ito para sa mga taong marunong magpahalaga sa bawat hibla ng sakripisyo. Tonight, we are not just revealing a new collection, we are revealing the truth. Isang maugong na bulungan ang bumalot sa madla nang mapansin nila ang matalim na titig ng CEO sa Pamilya Ilustre. Ang mga kamera ng media ay mabilis na humarap kina Ricardo na tila mga buwayang nakaramdam ng dugo sa tubig. Ang kahihiyang dulot ng mga titig ng mga tao sa paligid ay tila isang apoy na sumusunog sa balat ni Ricardo. Ito ang hiya na hindi niya kailanman inakalang mararanasan sa harap ng buong bansa. Ito ang kanyang golden moment. Hindi lumapit si Mari para sumigaw o manakit. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, ang diamanteng singsing sa kanyang daliri ay kumikinang at itinuro niya ang direksyon ni na Ricardo nang hindi nagbabago ang kanyang kalmado ngunit mapanganib na ekspresyon. May mga tao na akala ay kaya nilang tapakan ang iba dahil lamang sa suot nilang basahan. Ang pagpapatuloy ni Marie, ang bawat salita ay tila isang bala na tumatama sa puso ni Ricardo. May mga tao na akala ay kaya nilang sunugin ang nakaraan nang walang kabayaran. Ngunit ang sutla, gaano man ito kamanipis, ay hindi madaling maputol. Mas lalo itong tumitibay sa ilalim ng init at hirap. Hindi na nakayanan ni Ricardo ang bigat ng sitwasyon. Sa gitna ng lahat, sumigaw siya ng walang pakundangan. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagmamakaawa. Mari, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Pakinggan mo muna ako, please. Nagtangka siyang lumapit sa entablado. Ngunit bago pa man siya makahakbang ng malayo, hinarangan na siya ng mga matatangkad na security guards na dala ni Gabriel. Sa likuran ng mga gwardiya, lumabas si Gabriel. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato habang nakatitig sa lalaking sumira sa buhay ng babaeng mahal niya. Mr. Ilustre, you are causing a scene, ang malamig na wika ni Gabriel. At ayon sa utang na loob na sinasabi niyo, tapos na ang oras ng paniningil. Security, escort them out of the building. Ang pamilyang ito ay wala ng karapatang tumapak sa anumang pag-aari ng sutla. Habang kinakaladkad si Ricardo, Celestine at Aling Rosa palabas ng ballroom sa harap ng daan-daang mga tao at nagkikislapang mga kamera, muling tumingin si Marie sa kanila. Wala siyang naramdamang saya sa kanilang pagbagsak, kundi isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Ang bawat hakbang nila palayo ay tila pagtatanggal ng bawat tinik na nakabaon sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Nang tuluyan nang mawala ang mga ilustre sa kanyang paningin, muling humarap si Marie sa kanyang mga panauhin. Ang kanyang mukha ay nagliwanag at ang isang tunay na ngiti ay gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit bago pa man matapos ang gabi, isang mabilis na paglapit ni Ben ang nagpabago sa timpla ng kanyang mukha. Isang mensahe ang ibinulong nito na nagpatigil sa paghinga ni Marie. Miss Mariposa, tumawag ang aming tauhan sa labas. Si Ricardo? Sa tindi ng kanyang desperasyon at galit, dinala niya ang bata at mabilis na nagmaneho palayo. Ngunit ang sasakyang ginamit niya, iyon ang sasakyang nakaprenda na sa atin at ang preno nito ay hindi pa natatapos ayusin. Naramdaman ni Mari ang muling pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Ang paghihiganti ay matamis, ngunit sapat ba ang galit para hayaang may madamay na inosente sa pagbagsak ng isang ang kislap ng mga diamante sa kanyang leeg ay tila biglang naging malamig na yelo na sumasakal sa kanyang hininga. Ang palakpakan ng mga tao sa loob ng ballroom ay naging isang malabong ugong na lamang sa pandinig ni Mariposa, habang ang bawat salitang binitawan ni Ben ay tila mga huling patak ng ulan bago ang isang malakas na dilubyo. Anong sinabi mo, Ben? Ang bulong ni Mari. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi dahil sa takot para kay Ricardo, kundi dahil sa mukha ng batang si Anton na pilit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang bata na walang malay
Sa kasamaan ng kanyang mga magulang, ay biktima rin ng pagkakataon. Masyadong mabilis ang pangyayari, ma'am. Hindi na sila nahabol ng security dahil sa bilis ng takbo ni Mr. Ricardo. Galit na galit siya at tila nawala na sa katinuan. Dagdag ni Ben, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Mabilis na bumaba si Marie mula sa entablado. Binaliwala ang mga reporter na pilit na humaharang sa kanyang daan. Ang kanyang gintong gown na kanina lang ay simbolo ng tagumpay ay tila naging isang pabigat habang mabilis siyang naglalakad patungo sa labas. Agad siyang sinalubong ni Gabriel na noon ay tapos na sa pakikipag-usap sa mga awtoridad. Gabriel, ang bata, kasama niya ang bata sa sasakyang walang preno. Ang halos pasigaw na wika ni Marie habang hawak ang braso ng abogado. Alam ko, Marie, nakaalerto na ang mga patrol cars sa paligid. Pero kailangan nating silang mahanap bago sila makarating sa pababang bahagi ng kalsada patungong Tagaytay. Ang sagot ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng determinasyon. Sumakay sila sa sasakyan ni Gabriel at mabilis na tinahak ang daan palabas ng hotel. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay tila isang mabigat na ulap. Nakatingin lang si Marie sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na mabilis na naglalaho. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang naririnig ang tawa ni Anton habang inaayos niya ang manika nito noong gabing iyon sa kusina. Sa kabila ng lahat ng sakit na ibinigay sa kanya ni Ricardo at Celestine, ang kanyang pusong mapagmahal ay hindi kayang maghangad ng kamatayan para sa sinuman, lalo na para sa isang bata. Samantala, sa loob ng sasakyang minamaneho ni Ricardo, ang hangin ay puno ng sigawan at takot. Ang mukha ni Ricardo ay nagniningning sa pawis. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang mahigpit na nakahawak sa maniba. Sa tabi niya, si Celestine ay walang tigil sa pag-iyak, habang sa likuran ay nakakulong ang batang si Anton sa kanyang car seat. Ang maliliit niyang kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga. Ricardo, itigil mo na ito. We are going to die. Ang hiyaw ni Celestine, ang kanyang boses ay paos na sa tindi ng nerbiyos. Hindi tayo mamamatay. Hindi ako papayag na matalo ni Mariposa. Akin ang kumpanyang iyon. Akin ang sutla. Ang sagaw ni Ricardo, ang kanyang katinuan, ay tuluyan ng nilamon ng kanyang nag-aapoy na garbo. Sinubukan niyang apakan ng preno nang makita ang isang matalim na kurbada sa unahan, ngunit ang pedal ay lumubog lamang nang walang kahit anong epekto. Ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol ay tila isang malamig na kamay na humaplos sa kanyang batok. Ang sasakyan ay patuloy na bumibilis. Ang amoy ng sunog na goma mula sa mga gulong na pilit na kumakapit sa aspalto ay nagsisimulang humalubilo sa hangin sa loob ng kotse. Mula sa malayo, nakita ni Marie ang mga pulang ilaw ng sasakyan ni Ricardo na tila isang mabilis na bulalakaw sa gitna ng kadiliman. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Gabriel ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Bilisan mo, Gabriel. Pakiusap. Ang pagsusumamo ni Marie, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa upuan hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali kung saan ang kanyang pagkatao ay muling sinusubok. Hindi na ito tungkol sa pera, hindi na ito tungkol sa sutla, at hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa halaga ng buhay na minsan niyang ipinaglaban. Natanaw nila ang sasakyan ni Ricardo na nawalan na ng balanse. Ang pag-ikot nito sa gitna ng kalsada ay tila isang nakakatakot na sayaw ng kamatayan hanggang sa tumama ito sa isang malaking puno sa gilid ng bangin. Ang tunog ng pagkakayupi ng bakal at ang pagkakabasag ng mga salamin ay bumasag sa katahimikan ng gabi na sinundan ng isang nakakabinging katahimikan. Mabilis na huminto si Gabriel at agad na tumakbo si Marie patungo sa umuusok na sasakyan. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay puno ng kaba. Ang kanyang puso ay tila sasabog na sa loob ng kanyang dibdib.
Nang makarating siya sa wasak na bintana, nakita niya si Ricardo na duguan at walang malay sa manibela habang si Celestine ay nakasubsob sa dashboard. Ngunit ang kanyang paningin ay agad na humanap sa likuran. Doon, sa gitna ng mga basag na bubog, nakita niya si Anton. Ang bata ay dilat ang mga mata, nanginginig sa takot, ngunit tila walang malalang sugat. Anton, alika rito, baby. Si Tita Mari ito. Ang bulong ni Mari. Ang kanyang boses ay puno ng lambing sa kabila ng takot. Maingat niyang kinuha ang bata mula sa wasak na sasakyan. Sa sandaling mayakap niya ang maliit na katawan ni Anton, naramdaman ni Marie ang isang matinding pag-agos ng emosyon. Ito ang tunay na tagumpay, ang mailigtas, ang isang buhay sa gitna ng pagkawasak ng lahat. Inabot niya ang bata kay Gabriel na noon ay tumatawag na ng ambulansya. Lumingon si Marie sa wasak na sasakyan sa lalaking minsan niyang minahal ng higit sa kanyang sarili. Ang bawat alaala ni na Ricardo ay tila dahan-dahang naglalaho, kasama ng usok na nagmumula sa makina. Ngunit sa gitna ng pagliligtas, isang malakas na amoy ng gasolina ang biglang humalubilo sa hangin. Isang maliit na kislap ng apoy ang nagsimulang gumapang mula sa ilalim ng sasakyan, dahan-dahang lumalapit sa tangke ng gasolina. Mari, lumayo ka riyan, sasabog ang sasakyan. Ang sigaw ni Gabriel habang yakap si Anton. Napatigil si Marie. Tumingin siya kay Ricardo na nakagapos pa rin sa loob ng wasak na bakal. Ang kanyang puso ay nahati sa dalawa. Ang boses na nagsasabing ito na ang hustisyang nararapat sa kanya at ang boses ng babaeng hindi kayang pumatay ng kahit isang langgam. Ililigtas ba ni Marie ang lalaking sumira sa kanyang buhay o hahayaan niya na ang apoy ng tadhana ang tumapos sa lahat ng kanyang pait? Ang init na nagmumula sa nagbabagang sasakyan ay tila isang halimaw na unti-unting gumagapang patungo kay Mariposa. Subalit ang kanyang mga paa ay nanatiling nakapako sa lupa. Sa kanyang harapan ay ang lalaking sumira sa kanyang pagkatao. Ang taong walang awang itinapon siya sa putikan. Ngayon ay walang kalaban-laban at naghihintay ng kamatayan. Isang bahagi ng kanyang isipan ang bumubulong na ito na ang hustisyang matagal na niyang hinihintay, ngunit nang marinig niya ang mahinang pag-ungol ni Ricardo mula sa loob ng yuping bakal, na naig ang dalisay na puso ng babaeng minsan ay nagmahal ng tapat. Hindi siya isang mamamatay tao at hindi niya hahayaang lamunin ng puot ang kanyang kaluluwa. Isang matibay na kamay ang pumigil sa kanyang balikat bago pa man siya makahakbang. Si Gabriel, na may matapang at seryosong mukha, ang mabilis na tumakbo patungo sa sasakyan. Walang pag-aalinlangan niyang hinila si Ricardo palabas mula sa pagkakaipit, kasunod si Celestine na walang malay. Sa tulong ng ilang nakakita sa aksidente, nailayo nila ang dalawa bago pa man tuluyang kainin ng naglalagablab na apoy ang buong sasakyan. Ang liwanag ng apoy ay sumalamin sa mga mata ni Marie, isang mainit na paalala na ang lahat ng kasinungalingan ay may katapusan at ang karma ay walang pinipiling oras o lugar. Lumipas ang ilang araw. Ang amoy ng usok ay napalitan ng pamilyar na amoy ng gamot at malinis na linen sa loob ng isang pampublikong ospital. Nakahiga si Ricardo sa isang makipot na kama. Ang kanyang katawan ay puno ng mga bendahe at ang kanyang mukha ay may mga gasgas na magpapaalala sa kanyang kabiguan. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata, umaasang makikita niya ang marangyang kisame ng kanyang bahay. Ngunit isang malamig na rehas ng katotohanan ang sumalubong sa kanya. Nakaupo sa paanan ng kanyang kama, si Gabriel, hawak ang isang makapal na folder, habang sa labas ng pinto ay may 2 pulis na nagbabantay. Nasaan ako? Nasaan ang anak ko? Si Celestine? Ang magkakasunod na tanong ni Ricardo, ang kanyang boses ay basag at puno ng takot. Tiningnan siya ni Gabriel ng may halong awa at pandidiri. Ligtas ang bata, Ricardo. Nasa pangangalaga siya ng ahensya ng gobyerno
habang iniimbestigahan ang inyong kaso. Ngunit kung si Celestine ang hinahanap mo, baka gusto mong malaman ang totoo. Binuksan ni Gabriel ang folder at inilapag ang mga dokumento sa ibabaw ng kumot ni Ricardo. Ang mga kamay ni Ricardo ay nanginginig habang binabasa ang mga papeles. Ayon sa investigasyon, bago pa man mangyari ang aksidente, inilipat na ni Celestine ang lahat ng natitirang pera ng kumpanya sa kanyang personal na account. Ang mas masakit pa, ang mga ilegal na transaksyon at pekeng kontrata sa Dubai na sumira sa pangalan ng kumpanya ay isinagawa ni Celestine, ngunit lahat ay nakapangalan at may pirma ni Ricardo. Ginawa ka lang niyang panangga, Ricardo. Pagkatapos ng aksidente, nang magkamalay siya sa emergency room, mabilis siyang tumakas, kasama ang tunay niyang karelasyon. Iniwan ka niya kasama ang lahat ng utang at kasong kriminal na haharapin mo. Ang malamig na paliwanag ni Gabriel, bawat salita ay tila isang patalim na dahan-dahang ibinabaon sa dibdib ng lalaki. Napahagulgol si Ricardo. Ang luhang tumulo mula sa kanyang mga mata ay hindi luha ng pagsisisi para kay Marie, kundi luha ng matinding pagkaawa sa sarili. Ipinagpalit niya ang isang tapat na asawa para sa isang ilusyon na tuluyang sumira sa kanyang buong pagkatao. Samantala, sa isang maliit na eskinita na minsan ay naging saksi sa pagtitiis ni Marie, isang nakakaawang eksena ang nagaganap. Ang bahay na ipinagmamalaki ng mga ilustre ay formal nang kinumpiska ng bangko na ngayon ay nasa ilalim ng pamamahala ng sutla. Nakaupo si Aling Rosa sa kanyang lumang wheelchair sa labas ng gate. Pinalilibutan ng kanyang mga gamit na inilabas ng mga awtoridad. Nakita ng matanda ang mga opisyal at pilit niyang pinahaba ang kanyang pag-iyak. Umaasang makakakuha ng simpatya. Pakiusap. Maawa kayo sa isang lumpong matanda. Wala akong mapupuntahan. Ang mga binti ko ay walang pakiramdam. Paano ako mabubuhay sa kalsada? Ito ang huling barahan ng matanda, ang pagpapanggap na minsan niyang ginamit para alipinin si Marie. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sino man ang lumapit. Ang mga kapitbahay na nakasaksi sa pang-aapi niya kay Marie ay tahimik lamang na nanonood. Isang ginang ang lumapit. Hindi para tulungan siya, kundi para mag-iwan ng isang mapait na katotohanan. Aling Rosa, nakita ka namin kahapon na naglalakad papunta sa palengke para bumili ng mamahaling isda. Huwag mo na kaming lokohin. Ang karma mo ay sumingil na at wala kaming utang na loob na dapat bayaran sa'yo. Naiwan ang matanda sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga huwad na luha ay walang nagawang himala. Ang mundong pinaikot niya sa kasinungalingan ay tuluyan ng tumalikod sa kanya. Bumalik ang eksena sa ospital. Pumasok ang mga pulis sa loob ng kwarto ni Ricardo, bit-bit ang isang malamig na posas. Habang binabasahan siya ng kanyang mga karapatan, ang mga mata ni Ricardo ay dumako sa pintuan. Naroon si Mariposa, nakasuot ng isang simpleng puting damit. Malayo sa gintong gown na suot niya kagabi, ngunit ang kanyang presensya ay nag-uumapaw sa kapayapaan. Marie, pakiusap. Tulungan mo ako. Asawa mo pa rin ako. Ako ito, si Rick. Ang pagmamakaawa ni Ricardo habang inilalagay ang posas sa kanyang mga pulso. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang babaeng minsan niyang itinuring na basura. Tiningnan lamang siya ni Marie. Walang galit sa kanyang mga mata. Walang pagnanasang manakit, tanging isang malalim na pagtanggap na ang kabanata ng lalaking ito sa kanyang buhay ay tuluyan ng natapos. Ang Ricardo na minahal ko ay namatay na noon pa, kasama ng mga abong itinapon niyo sa labas ng bahay. Ang mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Marie. Hindi ako nandito para maghiganti, Ricardo. Nandito ako para panoorin kang anihin ang mga binhi ng kasakiman na ikaw mismo ang nagtanim. Dahan-dahang tumalikod si Marie habang kinakaladkad palabas si Ricardo. Pumasok siya sa elevator kasama si Gabriel. Ang pag-angat ng elevator ay tila sumasabay sa pag-angat ng mabigat na bato sa kanyang dibdib.
Ang hangin ay tila naging mas magaan at ang bawat paghinga niya ay puno ng kalayaan. Habang naglalakad sila sa pasilyo palabas ng ospital, naramdaman ni Marie ang bahagyang pagdikit ng braso ni Gabriel sa kanyang braso. Tiningala niya ang lalaki at nakita niya ang isang ngiti na nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang puso. Tapos na ang bagyo, Marie. Ano ang susunod mong hakbang? Ang malambing na tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang pag-asa na matagal na niyang iniingatan. Ngumiti si Marie, isang ngingiti na umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Subalit bago siya makasagot, isang pamilyar na kaba ang bumalot sa kanyang dibdib, isang katanungan kung handa na ba siyang buksan muli ang pahina ng kanyang puso para sa isang panibagong pag-ibig matapos ang lahat ng pagkawasak. Ang amoy ng gamot at ang matitigas na pader ng ospital ay dahan-dahang napalitan ng sariwang simoy ng dagat at ang alat na hatid ng hangin mula sa dalampasigan ng Batangas. Nakatayo si Mariposa sa malambot na buhangin. Ang kanyang mga paa ay bahagyang lumulubog sa bawat paghampas ng tubig na tila isang banayad na haplos mula sa kalikasan. Ang kulay kahel na langit sa paglubog ng araw ay nagbibigay ng isang gintong ningning sa ibabaw ng mga alon. Isang tanawin na tila isang buhay na painting na sumasalamin sa kanyang bagong simula. Suot ang isang malambot na puting damit na gawa sa pinong-pinong cotton, hinayaan ni Marie na tangayin ng hangin ang kanyang buhok. Wala na ang mabigat na kolorete sa kanyang mukha. Wala na ang maskara ng CEO. Tanging ang payak na anyo ng isang babaeng sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Masyadong malalim ang iniisip mo, Marie. Baka tangayin ka na ng mga alon. Ang malambing na tinig ni Gabriel ay bumasag sa katahimikan. Dahan-dahang lumingon si Marie at nakita ang lalaking kanina pa pala nakamasid sa kanya mula sa malayo. Nakasuot si Gabriel ng isang simpleng asul na polo. Ang kanyang mga manggas ay nakatiklop at ang kanyang mga paa ay nakayapak din sa buhangin. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang 2 baso ng malamig na buko juice. Iniibig ko lang ang katahimikan, Gabriel. Ang tagal ko ring hindi naramdaman ang ganitong kapayapaan. Ang sagot ni Marie habang tinatanggap ang inumin. Ang lamig ng baso sa kanyang palad ay tila isang kumpirmasyon na hindi na siya nananaginip. Parang kailan lang, ang tanging maririnig ko ay ang sigaw ni na Aling Rosa at ang mga insulto ni Ricardo. Ngayon, ang tanging kalaro ng pandinig ko ay ang ritmo ng dagat. Naupo sila sa isang malaking piraso ng naanod na kahoy sa pampang. Ang bawat paghampas ng tubig sa mga bato ay lumilikha ng isang paulit-ulit na tunog na tila ba ang mundo ay humihingi ng tawad sa lahat ng ingay na pinagdaanan ni Marie. Nabalitaan mo ba ang tungkol kay Anton? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-iingat. Opo. Siniguro ni Ben na nasa maayos siyang kamay ng kanyang mga kamag-anak sa panig ng kanyang ina na malayo sa impluensya ni Celestine. Ang sagot ni Marie, ang kanyang mga mata ay bahagyang lumungkot. Ang bata ang pinaka-inosente sa lahat ng ito. Sana ay lumaki siyang may dangal, malayo sa landas na tinahak ng kanyang ama. Ito ang kanyang golden moment. Dahan-dahang kinuha ni Marie mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay na matagal na niyang itinatago. Ang kanyang lumang wedding ring. Ang gintong singsing na ito, na kinalawang na ang ningning dahil sa dumi at luha, ay ang huling kadena na nag-uugnay sa kanya sa kanyang nakaraan bilang martir na asawa. Tinitigan niya ito sa ilalim ng huling sinag ng araw. Sa loob ng singsing na yon ay nakaukit ang petsa ng kanyang kasal, isang araw na akala niya ay simula ng kanyang walang hanggang kaligayahan, ngunit naging simula pala ng kanyang kalbaryo. Gabriel, ang sabi nila, ang dagat ay may kakayahang linisin ang lahat ng dumi at kumuha ng lahat ng bigat. Ang bulong ni Marie. Sa isang mabilis ngunit mapayapang pagkilos, inihagis ni Marie ang singsing sa kailaliman ng dagat. Pinanood nila
kung paano ito lumikha ng maliliit na bilog sa ibabaw ng tubig bago ito tuluyang lumubog at lamunin ng kadiliman ng karagatan. Kasabay ng pagkawala ng singsing, naramdaman ni Marie ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Tila ba ang isang mabigat na angkla na pumipigil sa kanya sa pag-usad ay tuluyan ng naputol. Naramdaman niya ang kamay ni Gabriel na dahan-dahang pumatong sa kanyang kamay sa ibabaw ng buhangin. Hindi ito marahas, hindi ito mapangangkin. Ito ay isang hawak na puno ng pangako at paggalang. Mari, alam kong hindi pa panahon para humingi ng higit pa sa pagkakaibigan. Ang panimula ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Mari. Pero gusto kong malaman mo na hindi ako aalis sa tabi mo. Handa akong maghintay hanggang sa ang mga sugat mo ay maging mga peklat na lamang na hindi na masakit hawakan. I've waited for years and I can wait for a lifetime. Naramdaman ni Mari ang isang pamilyar na kaba, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito kaba ng takot. Ito ay ang kilig na matagal na niyang kinalimutan, ang pakiramdam ng pagpapahalaga, ng pagiging kinalulugdan, hindi dahil sa kung anong meron siya, kundi dahil sa kung sino siya. Ngumiti si Mari at bahagyang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ang init ng katawan ng lalaki ay tila isang baluti na nagpoprotekta sa kanya mula sa malamig na hangin ng gabi. Salamat, Gabriel. Salamat sa pagiging anghel ko sa gitna ng dilim. Ngunit sa gitna ng kanilang matamis na katahimikan, isang tauhan ng resort ang lumapit sa kanila. Bit-bit ang isang tray na may kasamang isang itim na sobre. Miss Mariposa, pasensya na po sa istorbo. May dumating pong sulat para sa inyo. Mula daw po ito sa kawanihan ng bilangguan sa Maynila. Isang special delivery na ipinadala ni Mr. Ricardo Ilustre. Ang wika ng tauhan bago ito magalang na umalis. Naramdaman ni Marie ang muling paglamig ng kanyang mga daliri habang hawak ang itim na sobre. Ang bawat hibla ng papel nito ay tila may dalang mensahe mula sa isang mundong akala niya ay tuluyan na niyang naiwan sa pampang. Tumingin si Marie kay Gabriel at nakita niya ang parehong katanungan sa mga mata nito. Babasahin ba niya ang huling salita ng lalaking sumira sa kanya o hahayaan na lang niyang manatiling sarado ang pahinang ito ng kanyang buhay? Ang itim na sobrang hawak ni Mariposa ay tila may sariling bigat, isang uri ng bigat na hindi nasusukat ng timbang, kundi ng mga alaala ng pait na nakapaloob dito. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng buwan, sa dalampasigan, dahan-dahan niyang binuksan ang papel. Ang mga sulat kamay ni Ricardo ay magulo, nanginginig, at tila binasa ng mga pumatak na luha. Humihingi ito ng huling pagkakataon na makita siya, isang huling pagkakataon na humingi ng tawad bago siya tuluyang mabulok sa likod ng mga rehas. Hindi sumagot si Marie kay Gabriel ng gabing iyon. Sa halip, ang kanyang pananahimik ay naging hudyat ng kanyang huling misyon. Alam niyang hanggat hindi niya kinakaharap ang anino ng nakaraan, hindi siya kailanman magiging ganap na malaya. Pagkalipas ng ilang araw, ang sariwang hangin ng dagat ay napalitan ng amoy ng kalawang, lumang pintura, at ang mapanglaw na katahimikan ng kawanihan ng bilangguan. Ang bawat hakbang ni Marie sa sementadong pasilyo ay lumilikha ng isang marahang tunog na umaalingaw sa paligid. Bawat pag-ikot ng mga susi sa mga bakal na pinto ay tila isang babala na papasok siya sa isang mundong puno ng pagsisisi. Nakatayo si Marie sa likod ng makapal na salamin sa visitors area. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto sa kabilang panig at lumabas ang isang lalaking halos hindi na niya makilala. Suot ang kupas na kulay kahel na uniforme, ang dating matikas na si Ricardo ay tila isang tuyot na sanga na madaling mabali. Ang kanyang mga mata ay lubog, ang kanyang balat ay maputla, at ang bawat kilos niya ay puno ng kahihiyan. Dahan-dahang naupo si Ricardo at kinuha ang telepono. Gayon din ang ginawa ni Marie. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng galit o pagnanasang manakit. Marie,
Dumating ka. Ang unang sambit ni Ricardo, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Akala ko, akala ko ay hinding-hindi mo na ako muling titingnan. Nandito ako dahil humiling ka, Ricardo. At dahil kailangan ko ring tapusin ang usapan sa pagitan nating dalawa. Ang mahinahong sagot ni Mari. Napahikbi si Ricardo. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat pigil na iyak. Patawarin mo ako, Marie, na wala ang lahat sa akin. Ang kumpanya, ang pera, ang dangal ko, at higit sa lahat, na wala ka. Ngayong narito ako sa dilim, doon ko lang na-realize na ikaw lang ang kaisa-isang taong tunay na nagmahal sa akin ng walang kapalit. Yung mga sakripisyo mo, yung pagtitiis mo, napakawalang hiya ko para baliwalain ang lahat ng yon. Ito ang kanyang golden moment. Tumingin si Marie nang diretso sa mga mata ng lalaking minsan niyang itinuring na mundo. Ricardo, ang kapatawaran ay hindi isang bagay na ibinibigay para gumaan ang pakiramdam mo. Ang kapatawaran ay para sa sarili ko, para hindi na ako muling maging bilanggo ng galit na itinanim niyo sa puso ko. Magsisimula tayong muli, Marie. Paglabas ko rito, babawi ako sa'yo. Kahit maging katulong mo ako, gagawin ko. Ang desperadong pangako ni Ricardo, pilit na dumidikit ang kanyang palad sa salamin. Isang mapait, ngunit mapayapang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marie. Hindi na, Ricardo. Ang mariposa na minahal mo at sinaktan mo ay wala na. Namatay siya kasabay ng pag-alis mo sa Dubai at tuluyang naging abo noong gabing sinunog mo ang aming nakaraan. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay hindi na asawa mo. Siya ay isang babaeng natutong mahalin ang sarili bago ang iba. Dahan-dahang ibinaba ni Marie ang telepono. Nakita niya ang pagbagsak ng mukha ni Ricardo sa lamesa. Ang kanyang mga hagulgol ay hindi na marinig, ngunit ang bawat paggalaw ng kanyang katawan ay nagsasalita ng matinding pagsisisi. Tumayo si Marie at tumalikod. Sa bawat hakbang niya palabas ng bilangguan, naramdaman niya ang huling hibla ng koneksyon na pumuputok. Ang bawat bigat ay tila tuluyan ng naglalaho. Nang lumabas siya ng gate, sinalubong siya ng nakakasilaw na sikat ng araw. Doon, sa tapat ng kalsada, nakasandal si Gabriel sa kanyang sasakyan. Nang makita siya ng lalaki, agad itong lumapit at inabutan siya ng isang maliit na bungkos ng mga sariwang bulaklak na ligaw. Payak ngunit puno ng buhay. "Handa ka na?" tanong ni Gabriel. Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. "Opo, Gabriel. Tapos na ang lahat. Malaya na ako." Ang sagot ni Marie, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Sumakay sila sa sasakyan at mabilis na nilisan ang magulong lungsod. Habang umaakyat ang sasakyan sa isang mataas na bahagi ng bundok kung saan matatanaw ang buong kapatagan at ang malawak na dagat, naramdaman ni Marie ang isang kakaibang pananabik. Huminto sila sa isang view deck kung saan ang hangin ay malamig at amoy ng mga pino. Inalalayan siya ni Gabriel patungo sa dulo ng pasimano. Doon, sa harap ng napakagandang tanawin ng pagsikat ng araw sa kabila ng mga bundok, naramdaman ni Marie na ang bawat sugat ng nakaraan ay naging mga pilat na lamang na nagpapaalala sa kanyang katatagan. Ngunit bago pa man matapos ang sandali, may isang bagay na kinuha si Gabriel mula sa kanyang bulsa. Hindi isang singsing, kundi isang susi na may kasamang maliit na keychain na hugis paru-paro. "Para saan ito?" tanong ni Marie nang may pagtataka. "Ito ang susi sa isang munting bahay sa tuktok ng bundok na ito, Marie. Isang lugar kung saan walang mananakit sa'yo, kung saan pwede mong ituloy ang iyong sining nang walang takot." Ang bulong ni Gabriel habang inilalagay ang susi sa palad ni Marie. "Gusto kong malaman mo na kahit anong mangyari, nandito ako para protektahan ang iyong kapayapaan." Tumingala si Marie kay Gabriel at sa pagkakataong ito, hindi na niya pinigilan ang kanyang damdamin. Ang huling kabanata ng kanyang pagtitiis ay tuluyan ng natapos at ang unang pahina ng kanyang tunay na kaligayahan
ay nagsisimula na sa ilalim ng nagniningning na kalangitan. Lumipas ang mga taon, at ang mga sugat na dati ay nagdurugo sa puso ni Mariposa ay naging mga pilat na lamang na nagsisilbing medalya ng kanyang katatagan. Ang gusali ng sutla ay hindi na lamang isang tahanan ng mga mamahaling damit, kundi naging isang kanlungan sa ilalim ng Satala Foundation, isang institusyong binuo ni Marie upang magbigay ng lakas, edukasyon at bagong simula sa mga kababaihang dumaan sa pang-aabuso at pagtataksil. Sa loob ng isang malawak at maliwanag na hardin, ang halimuyak ng mga namumukadkad na sampagwita ay humahalubilo sa sariwang hangin ng hapon. Nakatayo si Marie sa gitna ng mga kababaihang nagtatapos sa kanilang pagsasanay sa paghahabi. Suot ang isang simpleng bestidong luwa na kulay asul. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tunay na kaligayahan. Wala na ang bakas ng pagod at takot. Ang kanyang bawat ngiti ay puno ng kapayapaan na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ma'am Marie, maraming salamat po. Dahil sa inyo, natutunan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Ang wika ng isang batang ina habang mahigpit na yumayakap sa kanya. Hinaplos ni Marie ang buhok ng babae ng may lambing. Huwag kang magpasalamat sa akin. Magpasalamat ka sa sarili mo dahil pinili mong bumangon. Tandaan mo, ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nagmumula sa mga salita ng ibang tao, kundi sa dangal na itinatayo niya para sa kanyang sarili. Ito ang kanyang golden moment. Habang pinapanood ang mga babaeng ito, naalala ni Marie ang sarili niya noong siya ay nakaluhod pa sa putikan. Napagtanto niya na ang lahat ng sakit na dinanas niya sa kamay ni Ricardo ay hindi naging hadlang, kundi nagsilbing mitya upang magliyab ang apoy ng kanyang tunay na pagkatao. Sa kabilang panig ng mundo, ang hustisya ay patuloy na naniningil sa mga taong naghahasik ng puot. Si Ricardo ay nananatili sa loob ng malamig na rehas, binibilang ang mga araw na punong-puno ng pagsisisi at pangungulila sa pamilyang sinira niya. Si Celestine naman ay nababalitang namumuhay sa hirap sa ibang bansa, matapos siyang takasan at pagnakawan din ng lalaking ipinalit niya kay Ricardo. At si Aling Rosa, ang matandang laging nagpapanggap, ay mag-isang tumatanda sa isang maliit na charity ward, walang anak o apo na dumadalaw, tanging ang sariling konsensya ang kalaro sa bawat gabi. Dahan-dahang naramdaman ni Marie ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang pamilyar na amoy ng sandalwood at ang pakiramdam ng kaligtasan ay sapat na. Tapos na ang seremonya, Marie. Handa na ang hapunan sa bahay. Ang bulong ni Gabriel, ang kanyang boses, ay tila isang malambing na himig na nagpapagaan sa lahat ng pagod. Humarap si Marie sa kanyang asawa, ang lalaking hindi sumuko sa kanya. Ang lalaking nagturo sa kanya na ang tunay na pag-ibig ay hindi mapangalipin, kundi mapagpalaya. Kinuha ni Gabriel ang kamay ni Marie at maingat itong hinagkan. Ang diamanteng singsing sa daliri ni Marie ay kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw, isang simbolo ng kanilang sumpaang binuo sa ibabaw ng katapatan. Gabriel, naisip ko lang, napatawad ko na sila. Ang mahinahong wika ni Marie habang naglalakad sila patungo sa kanilang sasakyan. Talaga, Marie? Tanong ni Gabriel ng may paghanga. Opo. Pinatawad ko na sila, hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang galit ay parang lason na ako, ang umiinom, pero sila ang inaasahan kong mamatay. Ngayong wala na ang galit, wala na ring natitirang bigat sa puso ko. Tumigil sila sa harap ng isang malaking puno ng nara na matatag na nakatayo sa dulo ng hardin. Ang bawat dahon nito ay tila sumasayaw sa hangin, nagpapaalala sa tibay ng isang bagay na dumaan sa maraming bagyo. Ang aral na iniwan ng kwento ni Mariposa ay simple, ngunit malalim. Ang buhay ay parang paghahabi ng sutla.
Magsisimula ito sa isang maliit at tila walang silbing uod. Dadaan sa proseso ng pagkukulong sa madilim na kuko. Ngunit sa huli, lalabas ito bilang isang mahalagang tela na kayang magbigay ng init at kagandahan sa mundo. Wala nang luhang papatak na hindi ko papahirin, Mari. Ang huling pangako ni Gabriel habang dahan-dahang isinasara ang pinto ng sasakyan. Ngumiti si Marie at sumandal sa upuan. Habang papalayo sila sa gusali ng sutla, tinanaw niya ang langit na ngayon ay puno na ng mga bituin. Ang kanyang paglalakbay mula sa putikan patungo sa kanyang sariling kaharian ay tapos na. Wala nang takot, wala nang pait. Tanging ang pag-asa na ang bukas ay palaging may dalang bagong simula para sa sino mang may lakas na mangarap muli. Dahil sa huli, ang pinakamagandang disenyo na nagawa ni Mariposa Santos ay hindi ang mga damit na suot ng mga reyna, kundi ang sarili niyang buhay na hinabis sa pag-ibig, katarungan, at ganap na kalayaan.